Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Eto na ang mga balita mula sa mundo ng PBA. Jeremiah Gray, kinuha ng token text. Isang veteranong shooter, determinadong makabalik sa PBA. Sino kaya siya? At ang tunay na kalagayan ngayon ni PBA living legend Robert Jaworski. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss, pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Kahapon mga boss, una kong binalita sa inyo na kinuha ng Meralco para maglaro sa 3x3 tournament ng PBA ang Phil Foreigners na si Jason Brickman. Ngayon mga ka-SLC, si Jeremiah Gray naman ang kinuha ng team ng Token Text para pangunahan yung kanilang team sa 3x3 tournament ng PBA. Kung matatandaan nyo, itong mga dekalibring Phil Foreigners na to, pawang mga nag-apply noong rookie draft. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, hindi umabot yung mga mahalagang papeles na hinihingi sa kanila ng PBA. Kaugnay pa din yon sa eligibility nila sa liga. Yung iba, nagtataka. Bakit daw pinayagang maglaro yung mga Phil Foreigners na yon kung hindi pa naman nila nakukumpleto yung mga papeles nila? Hindi kasi kasing higpit ng 5-on-5 game ng PBA, mas maluwag daw po ang magiging patakaran ng PBA sa mga Phil Foreigners na maglalaro dito. Kaya asahan pa natin na yung mga iba pang Phil Foreigners na hindi nakapasok sa PBA, dito posible natin silang makitang maglaro. Saka wag muna nating bigyan ng kulay yung paglalaro ng dalawang dekalibring Phil Foreigners na yon sa mga MVP teams. Malalaman pa natin yan sa susunod pang rookie draft ng PBA. Kasi nga, kahit players nila ang mga yon sa 3x3, hindi nila basta na lang pwedeng isama sa lineup nila sa 5-on-5 game sa PBA ang mga yon. Syempre, malinaw ang rule na kailangan dumaan muna sila sa rookie draft at kumpletuhin nila yung mga papeles sa eligibility nila. Yan din yung sagot natin sa mga taong nagtatanong tungkol sa nakaraan nating video. Dumako naman tayo sa isang veteranong shooter sa PBA na determinadong makabalik sa liga. Siya nga po ang isa sa maituturing na lucky charm sa PBA, si Babyface Assassin po na Sher. Noong nakaraang season kasi, hindi nakasama ng Road Warriors sa kampanya nila sa bubble si Larry. May personal reason daw kasi ito, kaya hindi siya nakasama sa Pampanga. Pero ngayon mga boss, determinadong makabalik aksyon si Punasher sa liga. Sabi ni Coach Yeng Yao, dahil nga medyo matagal na hindi nakapaglaro si Larry, mukhang wala pa ito sa game shape niya. Pero nagsisikap naman daw ito na maibalik ang dating kondisyon niya. Paglilinaw din ni Coach Yeng na dahil nga loaded sa mga bagong players ngayon ng NLEX, mukhang hindi niya pa masisiguro ngayon kung maisisingit niya pa ba si Larry. Pero dahil nga wala pa talaga sa game shape at kondisyon si Punasher, mukhang sa Governors Cup pa natin siya makikita na maglaro. Sa ngayon, tinitignan ni Coach Yeng kung paano makakatulong sa team si Punasher na mukhang isasama muna siya sa coaching staff ng NLEX. Eto mga boss, ang huli nating pag-uusapan. Ang tunay na kalagayan ngayon ng living legend ng PBA na si Robert Jaworski. Matapos kang maglabasa ng balita tungkol sa kalagayan ngayon ni Jawo, nagbigay na nga po ng pahayag ang pamilya Jaworski. Ayon sa kanila, wala naman daw sakit na COVID-19 si Jawo. Ang tunay na sakit daw ni Big J, pneumonia, na nauwi yon sa tinawag nila na blood abnormality. Hindi naman daw nakamamatay ang sakit na yon. Nitong March 8 lang, nagdiwang ng kanyang 75 birthday si Big J. Pero dahil na rin nga sa edad ni Jawo at sa tumamang sakit sa kanya noong 2016 pa, nahihirapan sila na maibalik yung dating lakas at timbang ng PBA legend. Pero paglilinaw pa din ng pamilya Jaworski na nasa mabuting kondisyon na ang former PBA MVP at maganda daw ang recovery nito. Nagpasalamat naman ang pamilya sa mga sumusuporta sa kanila at nanawagan din ng dasal para sa mas mabilis na paggaling ni Big J. Sana nga po, magtuloy-tuloy na ang mabilis na recovery ni Idol Jawo at bigyan pa siya ng mahabang buhay para magsilbing inspirasyon pa siya sa mga nangangarap na maging katulad niya. Si Robert Jaworski din ang nagpasikat ng Never Say Die attitude ng Hinebra na nagpapatuloy hanggang ngayon.
kasama ng mga fans, ang aming dalangin na sana makita pa natin na malakas ang tinaguriang the living legend ng PBA na si Robert Jaworski. Yan mga boss, ang balitang PBA natin ngayon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Juanito Galicia from Brazil. Shoutout din po kay Boss Wilfredo Paragoyo from Bacoor. Kay Boss Edward Ibanez at sa pamilya niya from Zamboanga City. Shoutout din po kay Boss Jan Sapanta, pati kay John Bert Sapanta from Pangasinan. Kay Renz Tomacho Vlog. Shoutout din po kay Boss Nomer Adelante